Ayan, nandiyan na naman. Okay ba kayo dyan? Eto, ano na tayo. May nag-text sa akin. Ano raw masasabi ko rito? Dito sa, ano ba to? Uy, naglobat. Dali. Dito sa PhilHealth, yung latest issue ng, dali ayusin ko muna. Ano, ayan, highlight natin. Yan. Yung latest issue ng PhilHealth, dahil ano na naman daw, meron na namang pagbabantay yata rito para sa sa mga budget. Ewan ko lang kung ano ito, basahin muna natin. Ito kasi may mga mambabatas na hindi gumagamit ng common sense eh. Ang iniisip lang niya kung paano sa pansarili nila, yung mga talaga eh. Mga salo talaga eh. Pansarili lang, di nag-iisip yan para sa taong bayan. Ang iniisip na mga yan kung paano budulin ng taong bayan, dinlangin o pahirapan. Ganyan yung mga tao natin karamihan sa gobyerno. Puro mga salot nga eh. Kaya nga, isang araw magbabayad yung mga yan eh. Dahil hindi makatao eh. Hindi makatao mga pinagagawa sa ating lipunan. Ito, basahin ko to. Tinext lang sa akin to. A lawmaker and more than 80 organizations, coalition and private individuals on Thursday sounded alarm over the decision to cut the government subsidy for state-run PhilHealth Insurance Corporation. Under the 2025 budget bill as ratified by both houses of Congress. Ratified na raw. Hindali. Convening in a joint panel on Wednesday, Senator and Congressman moved to deny PhilHealth any state subsidy for 2025, at it has accumulated about $500 billion worth of reserve funds. Senator Mary Grace, Mary Grace na naman to delikado. Basta Mary Grace, allergic na ako. Nakita niyo mo yun, Mary Grace, ano yun, di nag-i-exist yun. Doon sa Mary Grace, ano ba yun? Piatos. Maraming kinubrang pera yan, pero hindi nag-i-exist. Hindi, anyway. Ano lang yan. Kasi na-allergic lang ko si Senator Mary Grace. Sino ba to? Senator Mary Grace Natividad. Fo Llamanzares. Ano to? Fo Llamanzares. Hindi Pilipinong apelyido Apo, yung si FPJ. Kilala ko yan si FPJ kasi maliit pa ako. Pinapanood ko yung mga pelikula ni Nino Mulak nun. Lagi ako sinasama ng tatay ko kasi edad ko yan. Si FPJ po. Wala namang anak yun, di ba? Siguro yan. Adopted niya siguro to. Teka, dali. Explain during Convening in a joint panel on Wednesday, Senator and Congressman moved to deny PhilHealth any state subsidy for 2025 as it has accumulated about $500 billion worth of reserve funds. Senator Mary Grace Natividad Paul Llamanzares explained during Wednesday plenary session after the conference committee meeting. The proposed $6.352 trillion national budget will be signed by President Marcos Jr. before Christmas Day. Ewan ko lang kung pipirmahan to. Tignan natin.
Kasi hindi basta-basta pipirma yan pagka alam niyang labag sa batas, 'no? Maalagay siya sa alanganin. Hindi niya gagawin yan kasi hindi mo 'pag labag sa batas merong tendency na mas-calculate mo yung reaksyon ng tao, magwawala. Hindi gagawin ni Bongbong yan. Tignan natin kung ano, basahin ko 'to. Ah, the proposed 6.352 trillion national budget will be signed by President Ferdinand R. Marcos Jr. before Christmas Day. The Presidential Communication Office said in a statement on Thursday. Siyempre, pag-aaralan pa ni Bongbong yan, hindi naman basta-basta pipirma yan. Party list Representative Wilbert T. Lee said their decision to cut the PhilHealth proposal subsidy is illegal. Yan na, kita mo na. Illegal and could affect the health benefits received by indigent Filipinos under the state health insurance. Kita mo na, illegal. Tapos magkakaroon ng ano yan, ng ano yung mga benefits ng mga maralitang mga mamayan, yan ang mga biktima, tapos yan pang bibiktimahin nyo uli. Tignan natin, continuous natin, kasi sa totoo lang, hindi naman yung mga PhilHealth dapat ano yun dyan, ang tatanggalan nyo ng budget. Hindi, continuous yan. Kapag hindi pa rin out of performance yung PhilHealth, kunyari may mga organisasyon ng PhilHealth nagpapatakbo dyan, yung mga decision maker dyan, pag out of performance, sibaking ka agad, wag nang papormahin. Sibaking ka agad, kung may corruption dyan, ikulong ka agad. Kamukha dito sa Europe, dito sa Austria, pagka nagkaroon ka ng yung mga rumors lang na idadivert mo yung pondo, kulong ka agad rito, lalagyan ka ng electronic na yung sa leeg tsaka yung sa paa. Yung pagka na-involve ka sa corruption o kaya diversity of funds, ilalagyan ka rito ng electronic habang ihihiring ka dahil kasi hindi ka pwedeng lumabas ng bansa. Kasi may naka-monitor ka sa parang GPS. Naka-monitor ka, paglalabas ka ng bansa, magwawala yung electronic device na yun o kaya hihigpit yun. Dapat ganyan sa Pilipinas kasi maraming mawawalang yung mga politiko. Dapat yan ang imungkahi ng mga taong bayan. Kaya dito, takot na mag-corrupt dito. Wala kang rito. Kaya mataas ang moral standard dito ng mga Tsaka yung pera ng taong bayan, ibinabalik nila. Secured, walang squatter. Kasi yung mga housing nila, pag walang ang may mga lupa na mga squatter, tanggalin nila yung squatter, padadagdagan na yung mga maraming building na matataas. Pupundahan ng gobyerno yan at pababayaran ng mura o kaya pauupahan. Pero karamihan pinapaupahan nila no? Pinapaupahan ng gobyerno sa mababa lang na renta. Kaya walang squatter. Lahat ng tao nakaka-afford ng murang kuryente, murang babahay, murang tubig. Kaya nagpo-flow ang society na walang krimen halos. Kasi ikaw, nagkakaroon ka lang naman ng krimen kapag ang tao hirap. Naghihirap, nagugutom. Pinapahirapan, ginigipit nyo eh. Kayong mga politikong mga walang hiya dyan, mga salot na politiko yan eh. Mga walang inisip yan, puro pansarili. Hindi nila alam yung kagustuhan nila, walang limit yan. Mental disease yan. Kita mo yung nangyari dyan kay yung inimbestigan sa Quadcom, si Digong, sila puro bilyon-bilyon ng pera niyan. Pero gusto pa mas higit pa ron. Kung sino nagbigay sa kanila ng poder, gusto pa nila yung kamay ng nagbigay sa kanila ng poder, gusto ko pati braso kunin nila eh. 'Di ba? Pag binigyan ka ng poder, pag-ingatan mo. Dahil kasi
Yan ang ah, mag mag mag-aano ka ah, magbibigay ka ng dignidad sa tao, bibigay ka ng kapayapaan sa bansa natin, bibigyan ka ng kaginhawaan ng kabuhayan. Pag-ingatan mo yan, pero pagka binaboy mo yan, hindi ka lalagyan kayo, pati pamilya nyo. Hindi kayo palalusutin ng ano, kasi masama yun. Huwag kayong gagawa ng masama pag binigyan kayo ng poder sa gobyerno. Isipin nyo na lang, ang mga beyond necessities na hindi nyo na kailangan hindi kayo liligaya dyan. Kahit mag-accumulate ka pa ng 1 million, billion, trillion pa rin, yung desire mo, unlimited yan. Kaya nga may kasabihan Sabing gano'n sa Sanskrit. Sathubhavati daridra asya vishala manasita paritoste korituan ko daridra. Ang ibig sabihin niyan, ang sino mang taong nilalang na may kagustuhan na walang limitasyon sa mga material na bagay, siya mismo ay pobre. Di ba? Siya mismo ay pobre o maralita o ngunit kapag ang isang taong nilalang ay may kontento sa kanyang pag-iisip o mental contentment, no? Sino ang mahirap o mayaman para sa kanya? Ito ay hindi nag-i-exist. Ito ay hindi niya nararamdaman kung ano yung mahirap o mayaman. Kasi may mental satisfaction ka Pero kahit anong milyon ba, bilyon para, pero naghahanap ka pa rin na para kang asong ulol, gusto pa mag-accumulate, your mind get crudified, become mental disease. Sakitan ng isipan yon na hindi mo magagamot. Magagamot mo lang yan kapag ikaw nakakuha ka ng mga kaibigan na magpapayo sa'yo. Kailangan nyo ng payo, kontakin nyo lang ako para yung wealth na na-accumulate nyo, gagamutin ko kayo sa mga mental disease nyo. Pamimigay natin sa mga nangangailangan. Hindi yung porket, biri mo, yung mga mayayaman dyan, di ba? Papasok sa politiko. Pero yung mga negosyo na yan, di ba? Kamukha ng mga developer, no? Ngayon, dahil sa politiko ako, senador ako, yung mga pondo dyan, idadivert ko. Sabihin ko, hindi naman na kailangan yan. Tatapyasan niya lang ng mga pondo yan, pero saan dadalhin? Idadivert yun sa negosyo nila sa mga developer. Kaya ang bibilis yumaman ng mga dapat talaga yung mga negosyante hindi dapat pinapapasok sa politiko. Conflict of interest yan Kasi yung pondo ng taong bayan gagapitin niya sa negosyo niya Kaya kita mo, ang bibilis yumaman yan, sila Villar, ang bibilis yumaman niya mga yan. Kasi nasa politiko yan, syempre, lahat ng alam nila kung magkano budget ng pondo, sa interest lang nila, sa interest ng kanilang kumpanya na idadivert yan. Pati yung mga daanan, di ba, nabubulgar nga yan, yung mga bakit tinitirin yung mga bilyar na yan, bakit yung mga daanan sa kanila lang papunta nagiging irrational lang Ibig sabihin, gumagawa sila ng mga senaryo na para lang sa kanila, no? Hindi yung para sa taong bayan magserbisyo. Umupo yan sa politiko para para palaguin lang yung mga nila, kumakapit yan kasi
Kasi nga ang gobyerno walang matino, walang ano, kayang-kaya lang paikutin kasi may pera sila. Pero darating yung wala din yan, useless din yan eh. Kasi nga, di ka rin liligaya. Lumigaya ka, iba yung ligaya sa material na bagay, iba yung tinatawag na, iba yung happiness, iba yung bliss eh. Yung bliss, hindi mo makukuha sa material na bagay yun. Ha? Ako kami sa spirituality. Yung mga yan, walang spiritual practice yung mga yan, kaya pobre yan. Huwag niyong ano yan, huwag niyong tutularan yung mga ganyan. Kasi, ang mga ganyan tao, crude. Tamo si Digong, gagamitin pa yung pagmumura. Mumurahin niya yung mga kapulisan, may gagawa ng mga istorya, gagawa. Ano nangyari? Wala din sa kanila yun. Itirahin din sila ng nature. Kaya, hindi dapat, pagka nasa gobyerno, huwag nyo nang pakialam. Kung kayo negosyante, huwag nyo nang pakialaman yung mga pera ng taong bayan sa mga maralita kasi, ano yan eh, masama. Pag ikaw gumawa ka ng masama, okay, maligaya ka ngayon pero magbabayaran yan. May timeline lahat. Kaya kita mo ngayon si Digong tsaka si Sara nag-harvest na ng mga consequence ng mga action nila in the past. Diba? Reaction yan eh. Huwag mo nang pagtakahan. Bakit nangyayari sa inyo yan? Kasi, yan yung yung batas ng nature. Hindi niyo ba alam batas ng nature? Yan problema. Pagka wala kayong kinikilalang nagdo-dominate yung ego. Ang batas na every action there is an equal opposite reaction. Ang kada galaw ay may kaakibat o may kasalungat na mismong galaw. Sinabi ko na yan noon pa yan. Pinapaliwanag ko na yan eh. Kaya nag-accumulate ka ng mga action. Ginawang masama, mayaman ka pero galing sa masama yan. Mayaman ka pero galing sa masama yun eh. Parang ikaw nagpakasasa yung pamilya mo, yung yayaman ng pamilya mo, sagana. 'Di ba? Pero yung pinakain mo sa anak mo, puro sa pagnanakaw yun. 'Di ba? Tapos gagamit ka, pagmumurahin mo yung mga tao para mapagtakpan mo lang yung mga ginawa mong kasalanan. Kunyari, nagmamalasakit ka, sasabihin mo, mahal ko mga kapulisan ko, mga sundalo ko. Pero gagamitin mo lang sila sa kasamaan para takutin ng tao. 'Di ba? Para sarili mo interes o sa inyong grupo lang. Kaya darating yan, babalik yun. Kita mo yung mga anak din, bukang bibig, walang puro pagmumura, di ba? Ano laman ng alam ng bunganga kung hindi puro puta, Kasi yun ang yun ang pinakain mo eh. Sa madaling sabi, kung ano yung pinakain mo, yun ang bunga. Wala kayong sa totoo lang, hindi kayo dapat hindi kayo dapat magkaroon ng karapatan na mamuno sa bansa. Dahil wala kayong Eto, ganun din yan, yung may mga diversity tactic na naman dito, yung panlilin lang basahin natin, tignan natin, sandali Saan na ba ako? Ito. Party list representative Wilbert Tilly said their decision to cut PhilHealth proposed subsidy is illegal. Kita mo, illegal. And could affect the health benefits received by indigent Filipinos under the state health insurer. Kita mo yan?
Lahat yan maapektuhan. Ibig sabihin, imbes na, alam mo naman, yung mga matatanda na yan, siyempre, laging sa kaguluhan ng mga Pilipinas yun, hindi nakakapagtrabaho. Siyempre, paano makakapagbayad yan, di ba? Kamukha na nagkaroon ng EDSA, nagkaroon ng mga revolution, nagkaroon ng pandemic. Ibig sabihin, siyempre, yung mga tao nawawalan ng trabaho. Paano pa sila makakapagbayad sa mga insurance nila, di ba? Pero dapat ito yung gawin ng gobyerno na hindi dapat ikat yung budget na yan, kundi palaguin pa nila para maabot ng mamamayan yung mga benepisyo. O paano maaabot nila yung benepisyo? Kaya hindi man naaabot ng mga benepisyo dahil yung mga nilalagay niya, puro mga tutan yung magnanakaw din, mga manipulator eh. Tanggalin niya, sibakin nyo lahat yan. Hindi nyo dapat parusahan yung PhilHealth system. Parusahan nyo yung mga tao dyan na hindi nagpapatupad, na nagbibigay ng tamang serbisyo sa ating mamamayan. What? Tatanggalan mo ng ng subsidy sa... Ito, tignan, continuous lang natin. Dali. Clearly, this contrary to the objective of the Universal Health Care Law. Kita mo, meron na pala tayong Universal Health Care Law. Ibig sabihin, lahat dapat na may health care access, no? He said in a statement in the Filipino, what will happen to our poor countrymen? Yeah, isipin mo yan. Who rely on these subsidies. Kita mo yan? Isipin mo yan, kung tatanggalin mo yan, ang maapektuhan dyan, lalo na, alam mo, yung mga pobreng taong mamayan. Kayo, wala kayong pakialam dahil kasi may mga private insurance kayo, may mga mayaman kayo, may mga pera kayo, pero yung mga pobre, yung mga maralita, at saka yung mga low pension, mga disability, ano sila? Ano ba yan? Makatao ba yan? Yung binoto kayo para kayong magmalasakit sa taong bayan. Pero ano ang ginagawa nyo? Katraydoran. Katraydoran yan. Hindi kayo patatahimik. Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan na kaisipan. Maniwala kayo sa akin. Pag ganyan ang takbo ng kukote ninyo, bibigyan kayo ng problema ng taong bayan pag ganyan ang mga takbo ng uri ng pinuno, takbo ng kukote ng bilang pinuno o mga mambabatas. Tingnan natin ito. Tuloy natin. National government subsidies the state health insurer to cover the premiums of the indigent members. All Filipino are automatically covered by PhilHealth under the Universal Health Care Act. Sipin mo, nandun na pala tayo. Automatically covered by PhilHealth. Kung hindi mo bibigyan ng yan, paano? Maraming mapuputol na mga benepisyo ng hindi makakarating dyan. Siguro may katwiran sila, kaya nila ginagawa yan dahil may pondo nga naman magkano yung pondo tapos hindi raw nagamit, di ba? Yun ang dito tignan natin, basahin muna natin. Bakit daw bibigyan daw ng budget? Kung mayroon pa silang budget, bigyan mo pa rin ng budget. Kasi batas yan Huwag mong pipigilan kasi palitan mo lang yung tao, yung nandoon, tapos lahat yung mga natirang pondo, dagdagan mo pa ng pondo at magpatayo kayo ng maraming hospital, bigyan mga benepisyo, bigyan ng trabaho kasi pagka maraming hospital, maraming trabaho. Maraming bibigay. At kapag maraming hospital may maraming mga dayuhan na mga pensionista na naghahanap ng magandang klima dahil mga pensionista gusto nila yung warm na climate na
Siyempre mga pensionista naghahanap ng mga lugar na ano, kapag nakita nila yung bansa natin very affordable yung health insurance, yung system ng healthcare natin, at saka yung klima natin, siyempre saan pupunta yan, 'di ba, sa atin? Mga pensionista, ibig sabihin yung pera nila ginagastos nila sa bansa natin. Hindi kung saan lang sila pupunta kasi mga pensionist yan kasi gusto nila ang access nila sa health ay number one. Lalo na yung mga migrant workers na natin sa mga Estados Unidos, sa Europa. Gusto nilang bumalik ng Pilipinas kaya lang ayaw nila, mga pensionist na yon. Kasi ang health insurance, ang health system sa atin ay very poor. Walang mga ospital na mga puro mga ano pang mga ospital, walang mga gamit, walang mga ibig sabihin talagang ano pa backward pa rin. Dapat yan, yung pera ng PhilHealth na yan, paggawa kayo maraming magagandang ospital, mga develop na mga equipment sa mga health. Kamukha yung mga scanning, yung mga lahat ng ano, pwede tayo mag-produce ng mga equipment ng mga health sa totoo lang eh. 'Di ba? Diyan sa ating ginagawa yung mga semiconductor eh. Yung semiconductor, yan ang brain at heart ng electronics, no? Pwede tayong mag-produce lahat ng mga equipment sa health. Diyan na i-produce. Pag nagpatayo ano siya, lagyan ng mga hospital, mga sophisticated na mga equipment dyan. Ito, sasabihin ng mga dayo, develop pala mga hospital ng mga Pilipinas. Doon tayo, may mga access, madaling makapag ano. Siyempre, mga pensionist yan, di ba? Doon yung magtitira, gagastusin yung mga pension nila. Dito lang sa Europe, mga pag nakausap mo yung mga matatanda dito, punta ka na Spain, Germany, Holland, Italy, pinupuntahan ko lahat yung tinatanong ko, bakit nandito pa kayo? Gusto ko na nga umuwi sana sa atin eh. Kasi pensionado na ako eh. Ang inaalala ko lang doon, pag napunta ako, nagkasakit ako doon, lahat ng inipon ko mauubos, babalik na naman uli ako dito. Ibig sabihin, dahil sa health, ubus ang pera nila ron. Kasi nga yung dito, pagka naka-insured ka, libre na lahat eh. Pag pension ka rito, libre lahat eh. Pati gamot mo, libre. Tapos ano rito, yung ano, lalo na dito sa ano, Germany, Austria, the most integrated electronic system in the government. May card ka lang dito. Pag pagpunta sa ospital, pinasok lang yung card mo, nandun na lahat ng data mo. Lahat na ng data mo, nandun na lahat. May access ka sa health, may access ka sa mga control. Lahat, mga control na mo. Wala ka ng ano, pag mga pensionist ka na, wala na silang ano. Sa atin, wala eh. May pondo, hindi ginagastos eh, para ma-impress nila yung pinuno nila. Nakapagtipid tayo ng ganon. O ano gagawin natin sa tinipid natin? Siguro nakawin natin. Magganyan takbo ng kuko, diba? Pahirapan lang yung taong bayan, ibig na ibigay nila ng mura ang ano o libre na. Wala pa rin, nagbabayad pa rin mga yan. Yan, health, education. Yan ba? Kung gusto mo magkaroon ka ng healthy human society, i-provide mo yung healthy. Physical, mental, education, and spiritual. Spiritual, bigyan mo ng mga, karoon ka, mag-create ka ng mga spiritual environment. Diba? Mga nature, na madidevelop nila yung mga intuitional science nila para makapag-contribute sila sa society o sa buong mundo.
'Di ba? Hindi yung puro ganyan ang takbo ng kokote niyo, puro ang issue, meron namang pondo kayo ngayon hindi niyo nagasta. Hindi na namin kayo bibigyan muna ng pondo. Siyempre, gano'n lang ang pondo nila, titipirin nila 'yun. Hindi nila i-aano. Lalong nang hindi nila ibibigyan yung tao. Kasi nga, yung may pondo na nga sila, hindi lang nga nabigyan yung ng tamang serbisyo yung tao dahil mga siraulo yung mga nakaupo Mga walang kapasidad 'Di ba? Ang iniisip lang yan, siguro bago siya mag-resign, tirahin din nila yan. Ganyan ang mga takbo ng utak niyan. Tapos may magsasalita pa dyan, yung mga senador. Akala mo walang ginawa ng kahayupan sa pandemya. Yung during pandemya, maraming ninakaw yung mga yan. Kaya mga walang kredibilidad magsalita yung mga yan. Kaya mga ano yan, mga salot. Tuloy natin to. Saan ba yun? The decision by lawmakers to rid PhilHealth of state subsidies came amid the controversy involving the remittance of 89.9 billion peso of its fund to state coffers, which prompted petition before the Supreme Court seeking to stop the transfer. Dapat lang. Kasi pag-aralan ng gusto yan. Pero, ay nga. Diyos me. Yeah, the High Court in October issued a temporary restraining order against further transfer of PhilHealth unused fund. A total of 60 billion pesos have already been transferred to the Treasury in 3 tranches since May, while the fourth and final tranche, worth 29.9 billion pesos, was supposed to remitted to the Treasury in November. Yan. PhilHealth has 600 billion pesos in reserve funds, and they should use this addresses delay reimbursement, and we will use this funding subsidy to fund department that need it more. Ms. Po, who also head the State Finance Committee, said. Kita mo? yun ang attempt. May attempt na. Ibig sabihin i-divert yan sa iba. Kaya huwag kayong magpapalilang sa mga ganyang estilo. Hindi yan, hindi katanggatan. Kasi illegal yan. Number 1 is illegal. At saka, hindi dapat ganyan, imungkahi yung mga yan. Dahil wala pang mga develop na mga hospital ang gusto. Hindi nakakarating sa taong bayan. Dapat yan, i-develop mga equipment, yung mga benefits nila, para magkaroon tayo ng healthy human society. Hindi yung pupugak-pugak ng mga mamayan, walang matakbuhan, walang maano. Kasi nga, walang pinag-interesan na naman i-divert na naman nila yan para sa mga political interest nila Yan ang takbo ng mga kokote niyan Mga walang hiya yan, mga ganyan takbo ng kokote. Huwag yung papurnahin yan. Dapat to, mag-create ng maraming coalition na yung pondo talaga nilalak ng maraming mga grupo na hindi kayo pwedeng basta-basta maggumawa ng ganyan dahil labag sa batas yan. Itong mga tao gumagawa ng mga desisyon na illegal.
Sabihin mo na ngang may pondo pa yon, di kayo namin bibigyan. Pag di mo binigyan, ibig sabihin, nag-commit kayo ng illegal. Bakit? Kayo ba nagpakadalubhasa ng Constitution para gawin yung Constitution? Iko-questionin niyo yung Constitution. Questionin niyo, wag yung pakialaman yan dahil nasa Constitution yan, illegal yan. Yung mga ninuno ang nagtatag ng Constitution na magsagawa ng Constitution, tapos kayo ano nyo. Kaya sinabi nga, unconstitutional yan. Sabi ni sino ba yun? Si Lee, illegal. Isipin mo yan. Butas yun eh. Huwag niyong anuhin. Kung gusto niyong maging malinaw yan, panawagan niyo sa taong bayan. Hindi kayo lang magagawa ng dyan. Ang tirahin nyo, yung mga pondo ng mga pera ng mga magnanakaw dyan, mga senador, yung mga vice-presidente, mga nagnakaw. Yan ang kunin nyo, yung mga pera, wag yung pakialaman yung PhilHealth na yan. Yan pera ni Digong, bilyon-bilyon yan. Si Sara, si Pulong, si Bongo. Ang dami niyan, bilyon-bilyon na mga pera, yan ang kunin nyo. Wag yung pakialaman yung PhilHealth na yan. Dapat ma-improve pa nga yung serbisyo dahil hindi na i-improve dahil kasi yung mga nilalagay nyong tao ay mga siraulo rin, mga kurap, mga walang kapasidad. Ngayon, ang gagawin niyan, siyempre, pag may pondong natitira, boss, merong natira pondo rito, natipid ko. Anong gagawin natin? Sige, natin. Huwag na natin bigyan ng pondo, i-divert natin sa iba. Doon nakakatalo. Doon maraming kita mo yung mga PDAP na yan, mga confidential fund. Ganyan yan. Puro kahayupan. Pero ang problema dito, kung di pipirma ni Bongbong to. Dahil kasi, pag illegal to, una-una. Illegal to, hindi pipirma ni Bongbong to. Pangalawa, pag na-miscalculated ang reaction ng taong bayan, naggipit, walang mga naghirap sa mga baka magwala yan. Itong mga mga senador na to, imbes na maging makatwiran ng pag-iisip ang pinag-iinteresan lang kung paano sila manatili sa Huwag kayong maging masyadong gahaman sa mga ganyang Huwag niyong pakialaman yan. Palaguin niyo pa, bigyan niyo ng maraming trabaho kasi pag maraming mga hospital diyan, maraming mga health worker natin hindi na pupunta na ibang bansa, diyan na mismo. Palaki ng sweldo ng mga health worker natin. Maingganyo yung mga pensionist ng mga dayuhan na pumunta diyan para diyan nila gastos yung pera nila. Di ba? Ibig sabihin, nagiging nagkakaroon tayo ng degenerate nag-degenerate tayo ng sarili nating economy dyan sa PhilHealth. Kasi may mga nagbabayad, may mga nagkatrabaho, di ba? May mga hospital, nag-generate mismo niya ang economy, di ba? Ngayon, pag wala mga hospital, siyang pupunta sa labas. Ngayon, balitaan niyo yung sa Germany, nahatulan sa Pilipinas. Life sentence. Siyempre, unang-una, hindi niya bansa yun. Ibang lingwahe. Kahit di niya ginawa, pwede siyang pigain to dahil hindi niya naintindihan. Di ba? Binlag ko nga yan Kaya kasi hindi kasi sumulat yata yung pinaka-Greek yung sa embassy 8 months na bago nag-reply. Ibig sabihin wala na yun, luto na yun kung gustong lutuin o kung gustong kasi walang abogado nakulong, life sentence. Pero sana tulungan ng gobyerno para mapababa ang kung ginawa niya man pero
ang magsasabi yung translator, yung na Pilipina, sinasabi niya wala sa mukha niya at wala sa pagkataon niya na gagawin niyang gano'n, ng mga krimen na gano'n. Sinasabi ko, mantalang kung tayo may mga trabaho diyan, hindi na maghanap sa labas ng bansa ng trabaho yan. Lalo sa mga PhilHealth. Ibig sabihin, mami-minimize, hindi naman lahat mag-a-abroad dahil sa, kasi nga sa system natin mga ano wala mga inutil na mga politiko Wala, ewan ko ba, ano ba ang takbo ng mga kukote nito? Tapos yan ang iboboto nyo, ilalagay nyo sa mga walang mga kapasidad kung paano makapag, O gusto na lang yata nila rito para bigyan ng masamang imahe ng natin, kasalukuyang gobyerno Ewan ko, tignan natin kung anong didesisyonan ng rito. Ng presidente kung pipirmahan niya to, yung mga ganitong proposal ng mga tuloy natin. Nasa na ba ako? The zero budget assaults the syntax law that earmarks funds from tobacco and sweetened beverage taxes for PhilHealth. Moreover, the zero budget strips the premium of tens of millions of PhilHealth in direct contributors. The poor, the senior citizen, the person with disability, and thus makes the direct contributors, many of whom are from the working class, bear the sole burden of funding PhilHealth, they said. Yan. Sipin mo, nagtatrabaho yung mga tao tapos pagka dating ng kanilang mga benefits wala silang diba, dahil kulang sa budget na yung talang pera ng taong bayan yan. Hindi naman sa inyo yan. I-rationalize nyo yan. Hindi yung puro. Dapat palaguin. Bare progressive nga Pag may budget na ganyan, hindi nagasta, bigyan mo pa rin ng pondo. Palaguin. Tapos, kunyari, out of performance, hindi niya nagasa ngayon taong to dahil hindi siya nagtrabaho ng gusto. Gusto niya lang yung budget. Sibaking kagad yung taon na yan. Bigyan uli ng budget. O dahil lumobo na yung budget niya. Kailangan yung nakaupo na yan, gawa siya ng napakamatinding strategy para ma-benefit sa mga tao, gumawa ng mga proyekto para sa mga mga ospital, basta related sa health. O kamuha, dito nga, pupunta ka sa mga ibang bansa na meron silang dentist. Pagpapapustiso ka, libre Walang binabayad sila Kasi nga, ang katwiran ng gobyerno, kasi dyan nagsisimula ang mga unhealthy kapag sira lahat ng mga ngipin ng tao. Nakakasakit. Samantalang pag maganda mga ngipin yan, magaganda na sila, nakakagusto pa sa kanila yung mga, mga foreigner na mga matatanda. O pera na naman yun, income na naman ng mga yan, di ba? Ng mga, kahit mga bungal-bungal na sila dyan, pero nagkakaroon sila ng libreng postiso, gumaganda na naman. Doon nilalagay yung budget, di ba? Kaya mga bugok hindi gumagamit ng galit sa pera mga animal na yan Yan ang problema dyan. Gumawa sila ng mga ganyang program. O kamukha yung dialysis libre. O kaya yung mga ngayon halimbawa yung mga pabunitang ngipin, papustiso. May bigyan ng budget. 'Di ba? O yung regular control ng blood, libre. Kasi ayaw magpa-control ng tao, nalalaman nila po dyan, nasa border, lagpas ng border na pala yung diabetic blood nila, na pala, no? Samantala kung may regular na control yan, nakukontrol, di ba? Opo, dyan, nasa grense na pala yung blood sugar ko o kaya yung high blood ko, kailangan ko ng gamot. Kasi
regular ang control, 'di mame-maintain mo yung ano, yung healthy, 'di ba? Yung healthy mo nakokontrol mo. Eh, kung yung tatay trabaho lang trabaho, bayad ng bayad sa insurance, natatakot magpa-control ng ano, kasi magbabayad siya. O da ngayon 'pag hindi niya nakontrol, inatake siya, namatay siya, kawawa naman yung mga iiwan, 'di ba? Samantalang kung meron siyang regular na control, hindi naman siya ano, nape-pressure na magbayad kasi nagtitipid. Kasi nga, 'pag libre, hindi ka matatakot magpa-control kasi libre, 'di ba? Ibig sabihin, me-maintain mo yung health ano mo, 'no? Yung ng pangangatawan mo kasi nakokontrol mo kasi nakokontrol yung mga dugo mo. Gano'n ba? Ibig sabihin yung mga gano'ng program ba na dapat paglaanan para yung budget umiikot, ang economy natin umiikot, hindi yung 'pag napi-freeze yung ano, yung pondo na 'yan, alam mo, diyan nagsisira ang flow ng pera, eh. Dapat ang pera umiikot, nagfo-flow. Keep money rolling, 'wag mong i-paralyze yung ano. Biruin mo ilang billion, 6 billion 'pag naka-stock lang isang pondo, sino makikinabang niyan, 'di ba? O kayo, mga politiko, papautang niyo sa ibang bansa para kayo kumita. Tapos yung mga taong bayan mo naghihirap, yung mga ibang bansa nakikinabang, mga gago sabi ko. Yan, i-ano niyo, pag-generate ka ng economy, decentralize ang economy, magpatayo ng mga industrial sa iba't ibang lugar, hindi lang diyan puro sa Metro Manila. Ang dami, may Mindanao, may mga mag-open ng mga industry, agricultural, agro-industry, o anong mga equipment na gagamitin sa agriculture. O, di ba? Dami dapat anuhan, improve eh. Mga ito, puro pagpapayaman na lang sabi ko. Kaya hindi naman liligaya yung mga yan. O, ngayon, tapusin ko na to. Awa, sakit. Aray ko. It is the government mandate to uphold the people's constitutional right to health by providing the appropriation that will cover the premium of indirect contributors of those who cannot afford to pay. Away ko. Sakit pa ako, sorry. Sa ano lang tayo. The approval of the bicameral bill would, from the filing of petition against the Congress decision to deny PhilHealth subsidies before the Supreme Court. Huwag kayong magpapakatanga sa mga ganitong mga tao. Hindi dapat ano yan. Kaya maging progressive ang ano, ang takbo ng society natin, hindi yung ipaatrasin nyo, pababalikin nyo na naman, stagnant, nakawan. Tapos pag nakawan na naman, siyempre mga politiko yan, pag nagkain payaman naman, patayan na naman yan, balik na naman, the same circle na naman. Samantalang kung yan, nagkakaroon ng mga project, magiging benepisyo, nagiging healthy, nagiging maraming trabaho, umiikot ang economy, lahat ng tao may pera, lahat ng tao malulusog. Kutya, walang mag-iisip na mag-revolt ng mga tao na magtangka sa inyong mga buhay o mga tangka sa inyong pamumuno o sa inyong mga administrasyon. Lahat yan magkakaroon ng kapayapaan. Dapat, ganun ang target. Huwag niyong anuhin. O sige, di lang mahaba na putagis. Ano, 40, ano na pala. Okay, sige, okay. I-ano niyan. Pag-aralan niyo yan. Konsulta nyo. Bongbong. Sige.